Finally, nandito na yung series na madalas nating nagiging best mid-range, best valued taon-taon. At ito lang naman ang Poco X series. And currently, itong hawak-hawak kong unit ngayon na nakikita nyo naka-Ironman team is ang Poco X8 Pro. And nandito rin yung ating Poco X8 Pro Max. Mas pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Pero sa ngayon, ito muna yung ipopokus natin sa video, which is the Poco X8 Pro na merong collaboration sa Ironman again. Same nung 2025 last year. And yes, titignan natin kung ano yung mga nabago, may mga nadagdag ba, and also ano yung overall performance ng isang Poco X8 Pro. Kaya kung isa to sa mga pinag-iisipan ninyong bilhin ngayong taon, tara pag-usapan at alamin natin yung mga bagay na meron sa device na to. And lalong-lalo na dito sa kanilang special edition na Ironman Team. Tara, pag-usapan natin. So currently, wala akong idea kung ano yung pinaka-presyo neto at the moment. Pero for sure, nasa sulit level segment to or nasa sulit yung pricing neto. Kasi taon-taon, gano'n naman ang ginagawa ni Poco sa mga X series nila, unlike sa F series and also sa iba pang mga series out there. Yung X series kasi talaga ni Poco, yung talagang laging tumatatak sa mga tao. Kasi una, bukod sa isa tong mid-range phone, parang nandito na yung pinaka-sweet spot ni Poco pagdating sa value over price ratio. Kasi dahil nga masiksik yung specs sa mid-range level segment, pero yung presyo hindi ganong kamahalan. Which is hindi kayang i-pull off ng ibang mga brands out there. And tingnan natin yung mismong nasa loob. By the way, tingnan muna natin yung box. This is the Ironman team. Kung makikita ninyo dito, yan, Poco X8 Pro Ironman Edition. Baliktad ko pa siya hawakan kanina. May Avengers logo tayo dyan. And kung alam niyo yung sa movie, yung Tony Stark na suitcase, I don't know kung anong Ironman part or movie, basta ganito yung itsura niya. And look at that design. Anyway, inside the box, ito yung unang-una nating makikita. By the way, this is the first time na makikita kung ano yung nasa loob neto. And boom! Okay. Same last year, kung naalala ninyo yung review natin sa ating Poco X7 Pro. Gantong-ganto rin. Meron din silang ganto na parang Ironman emblem. And sa loob nito, meron tayo isa pang box. And then dito may makikita tayong Marvel na symbol. And then makikita natin yung Avengers and Poco X8 Pro. So ito is metal siya, para siyang pin. Yan, para siyang pin. Oo nga, isa siyang pin. SIM ejector. Ayun siya. SIM ejector na Marvel yung design. Balik muna natin at the moment. And then yung makikita natin sa loob ay nandito yung ating paperworks. Yan, user manual and user warranty card or guide. And syempre, hindi pwedeng mawala yung ating included case na iba yung texture. And look at that, pati ito, the same ng 2025. And naka-Ironman team, pero mas trip yung atake nila ngayon dahil color black, unlike before na color red. Ito yung parang looks or design ng Ironman and meron nakalagay ditong Tony Stark na signature. Look at that. Look at the details. Look at the Poco branding dito. So, kumbaga, hindi siya kagaya nung sa Xiaomi na Leica X Xiaomi collab na more on Leica logos yung nakita natin. Dito, nandito pa rin yung branding ni Poco. And look at that design. Look at that. Ang ganda niya. Para sa mga Ironman fanatic dyan, for sure, magugustuhan niyo itong ating limited edition. And yeah, look at that. Ang ganda niyan tingnan. After nyan, ito naman yung tingnan natin. So, bale dito, same as last year, kung di ako nagkakamali, ganito rin yung pinaka-umpisa niyang makikita. Meron tayo ditong blueprint nung mismong suit ni Iron Man. Look at that. Heart reactor, boots, etc. And sa likod, meron tayong Iron Man na wordings dito. The same nung 2025 version nila. Okay? Same na same. And then, syempre, sumunod naman dyan is yung ating solid na Poco X8 Pro unit. Look at that. Maliit siya actually, hindi ko pa pinapakita yung design. Pero try natin i-unbox at tingnan natin kung ano yung pinaka-itsura niya. So, slip na lang natin dito para sa hindi masira yung kanyang packaging. And tingnan natin yung design. Dahil ngayon ko lang din makikita yung kanilang mismong limited edition design. And ito yung kanyang first look. Bing! Look at that! Tingnan nyo naman yung kanyang mismong finish. Frosted matte back finish to. Yan. This is metal, if hindi ako nagkakamali, or kaya polycarbonate back. Wala akong idea sa specs niya at the moment. Pero itong nakikita yung Ironman at saka Stark Industries, glossy yan. Pero itong kabuuan ng mismong back panel niya matte finish. Kung naalala ninyo yung Harry Potter edition nila, ganun na ganun halos yung itsura, yung colorway, yung design. Pero inibalik na dito sa likod. Pero look at that design. Look at that, guy. Ang ganda niya. Tingnan nyo. Every detail here, ito yung parang sa loob ng kanyang armor. Parang yung mga
wires dyan. And look at that, ang ganda. So kung fanatic talaga kayo ng Iron Man or ng Marvel, for sure magugustuhan nyo talaga to eh. And actually, hindi naman ako fan talaga ng Marvel or ng Iron Man. More on Batman ting tayo, sa DC tayo. But gano'n naman, I like this design. First impression, pagdating sa mismong build ng phone, syempre naka-premium, parang Poco F8 Pro. At makikita natin dito na meron tayong aluminum alloy frame, curvy na rin yung corners, and especially yung kanyang sizing, ang ganda dahil hindi siya ganun kalakihan, saktong-sakto lang siya sa one hand grip ko. And also kung gagamitin natin siya in gaming position grip, look at that, saktong-sakto lang sa kamay ko. Kaya although ito ay personal preference, so subjected tong part na to dahil yung iba sa inyo mas gusto yung big display, pero meron ding iba dyan na mas gusto yung medyo maliit na phone, which is gaya ko dahil saktong-sakto lang sa palad. Anyway, move na muna tayo dito, mas pag-usapan natin mamaya, tingnan pa natin iba yung inclusions. And next natin makikita sa boxes yung ating USB Type-C to USB Type-A na charging cable. Okay guys, sad to say, wala tayong charging brick. Doon kasi sa ating Iron Man edition ng Poco X7 Pro, meron siya ditong compartment na pwedeng buksan, pero kung makikita nyo sa design, wala. So in overall, in terms of boxing experience, rate natin to ng 10 out of 10. Lagi naman basta merong collab, talagang maganda yung unboxing experience. However, kinulang tayo sa charger. Pero for sure, same lang din sa ating Poco X7 series before. Kung bibili man tayo ng Iron Man edition, meron yung kasabang charging brick, for sure yun. Like, halimbawa, previous siya kapag bumili kayo ng mismong Poco X8 Pro. And ang 101% na pwedeng mangyari kasi ganyan ang ginawa nila last year. Pero at the moment, wala akong idea kung totoo yan or confirm. Pero for sure, ganun yung mangyayari. Anyway, syempre, setup na muna natin. And actually, dapat pag inopen din natin to, dapat may effect din to ng Iron Man. Yan naman yung madalas natin nakikita talaga sa mga collab phone. And ayun, ang ganda! Iron Man. And ito na rin yung bagong emblem ni Tony Stark, yung kanyang heart reactor. And look at that. Ang ganda ng effect ng HyperOS ngayon. Anyway, setup ko muna to. And pag-usapan natin yung mga kinakailangan nating malaman sa phone na to at kinakailangan nating abangan. And kakaboot up lang natin and look at that design. Ang ganda ng UI niya. Pati yung Android skin natin dito syempre team then sa Iron Man. And ganito rin yung ginawa nila last year. Pero ngayon medyo kakaiba yung atake nila. Gold and also black yung kanilang things dito. And yung unang-una ko napansin, meron pa rin tayo ditong konting bloatware. Actually, nandun pa rin yung mga default apps yan. Makikita ninyo dyan. Pero tingnan nyo yung mga theme ng mga common apps like halimbawa Gallery, yung Mi Browser, Play Store. Meron silang sarili nilang Iron Man theme. Pag tinignan natin yung quick access panel, just the same. Sa settings, bumalik na ulit tayo sa stock na HyperOS. But in terms of main display, makikita natin dito yung mga icons and also Iron Man theme na Android skin. Anyway, move na tayo sa part na yan at tignan natin yung mga kinakailangan nating abangan na specification or kakayahan ng device na to. So, dito tayo sa device info. So, dito, unahin natin tignan yung kanyang battery. And base ito, meron tayong 6,500 mAh battery capacity. So, ito yung pinaka-overall na battery capacity nitong ating Poco X8 Pro. And actually, para sa size nito, not bad na yung 6,500 dahil itong ating Poco F8 Ultra na currently daily driver phone ko is almost the same lang ng battery na ginamit dito sa ating Poco X8 Pro. Kaya goods na to kung ako yung tatanungin kasi ito tumatagalan talaga to ng isang araw sa akin. At least sa light moderate usage kasi hindi na talaga ako natatali sa isang phone ngayon. Lagi akong papalit-palit para sa mga reviews natin. Ayoko kasing basta-bastahin lang yung review. Talagang ginagamit ko sila para ma-experience ko yung overall performance neto. Kaya pagdating dito, titingnan natin sa testing and also sa extreme gaming test natin kung pasado ba yung battery niya. Pagdating naman sa chipset neto, ginamitan to ng bagong Dimensity 8500 Ultra. Bale, kung hindi nyo natatandaan, naka 8400 tayo before and yes, ito yung parang upgraded version niya. Nasa 3.4 yung kanyang max clock speed. So, siguro makakaasa tayo dito ng 2.8 to 3 million ang Antutu benchmark score. Meaning, mala performance din ng Snapdragon 8 Gen 5 na bagong chip ngayon. So, gusto ko rin makita talaga yung pinaka-overall performance nito pagdating sa extreme gaming test kasi wala pa akong nasasalang na po na merong 8500 Ultra pagdating sa balagbagang gaming. Kaya antay-antayin ninyo para malaman ninyo kung okay nga ba talagang pang-gaming yung chip na to or kaya mainit siya. Malalaman natin lahat yan sa full review and also extreme gaming test. Also, good news, naka HyperOS 3.0 na tayo dito, naka 3.0.1 and then under na rin ito ng Android 16. Pagdating sa kanyang software update, wala pa akong idea at the moment, pero for sure, medyo mantaas-taas din yan. The same sa Poco F8 series. And pag tinignan naman natin yung kanyang display, ang kagandahan dito, yes, hindi pa rin nawawala yung ating 120Hz display. And yun yung mga kinakailangan yung abangan dito sa ating paparating na Poco F8 series, which is lalong-lalo na dito sa ating Poco F8
8 Pro. Just as I said, this is the R1 edition. Bali, limited edition lang ito. So, magiging available to sa market and maglalagay na lang din ako ng link sa video na to para pwede nyo siya ma-access if ever na trip yung bumili ng limited edition or ng normal version. Kahit ano man doon, maganda kasi sa limited edition, more on design lang talaga. Talagang pang collector. Anyway, ito nga pala yung kanyang case. Tingnan natin yung itsura niya pag gamit natin. By the way, hard case to. Hindi siya yung basta common case and yeah, ito yung pinaka-overall look niya kapag nakalagay na siya sa mismong device. Anyway, kita-kita tayo susunod na video. Yun lang guys. Peace out at yeah, solid.